Sina Rufa Gutierrez, Rufa May Quinto, Iza Calzado, Marian Rivera at Ogie Alcacid sa isang pelikulang puno ng tawanan, puno rin ng intrigahan. Sa pagsasama-sama ng mga big stars sa pelikulang ito, naging usap-usapan na ang pagkakaroon daw nila ng issue sa order ng kanilang pangalan sa billing. Sa isang pahayag niya sa The Buzz, mabilis namang nilinaw ni Rufa ang billing issue na ito at ipaniliwanag kung ano ang naging sistema nila. Actually, ang may and doon is Ogie Alcacid. Sa billing naman, Chris, wala namang problema sa akin eh. That's why I have a manager who takes care of that. My mom takes care of that. And I think naayos na yung billing. It's Rufa Gutierrez, Rufa May, Isa, Marian, and Ogie. Sa isang press conference ay masaya namang ibinalita ni na Marian at Iza na kung dati iniintriga pati ang samahan nila sa set, ngayon daw ay mas naging close na sila sa isa't isa. Masabi ko na mas enjoy ngayon kasi ngayon yung mga girls wala na kami, hindi na nagkakayaan, mas maganda yung banding, tsaka chika-chika, mas maganda yung bonding, yung kwentuhan. Siguro nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap na sabay-sabay kami. Marami kaming scenes together. Naging controversial din naman ang magiging Pasko ni Rufa May na pagkatapos mapabalitang nakipaghiwalay sa kanyang boyfriend na foreigner ay kay Sam Milby naman nalilink. Masaya ako parating tao. Hindi naman mas masaya, ganon. Pero masaya ako kahit walang love life. Hindi rin nakaiwas sa intriga si Ogie sa pagtanggap niya sa role sa pelikula na originally ay kay Eugene Domingo dapat mapupunta. At sa kanyang pagganap bilang isang babae, mabilis naman inamin ni Ogie na kinonsult niya muna ang girlfriend niyang si Regine Velasquez bago ito tanggapin. Tinawa ko si Regine, sabi ko, Han, kinukuha ko, babae daw ako. Sabi, ay, maganda yun. So, ako kasi lahat ng ganyan ko, tinatanong ko sa kanya ang opinion niya. Sa press conference na ito, pinakamaingay ang intriga kay Marian dahil sa pagkakadawit niya sa hiwalayang Dingdong at Karil, na mas lalo ngang ipinainit ng naging pag-iyak niya sa isa pa nilang press con last Monday when asked for her reaction sa mysterious smile na naging sagot ni Karil nang matanong siya tungkol sa bulong-bulungang pagbubuntis daw ni Marian. Sa dami ng intrigang dumagsa sa mga stars ng Desperados 2, umaasa silang marami rin ang manunood na dadagsa para sa pelikula nila ngayong Pasko. Sino sa tingin nyo ang mga top celebrity newsmakers this year? Pwede nyo i-email ang mga sagot nyo at cinema1@abs-cbn.com. Moving on, Viva Films goes back in history with their film Baler, starring ABS-CBN's hottest primetime stars, Ann Curtis and Jericho Rosales. Panoorin natin. Mahal ko siya, padre. Mahal na mahal. A classic story of a love that knows no boundaries. Set in one of the most important periods of our history, a story of heroism, patriotism, loyalty, and love. Gusto ko palagi tayong ganito. Ngayon, bukas, kailanman. Last Sunday, Ann and Jericho, along with the whole Baler cast, all decked out in their historical fineries, trooped to the Glorieta 4 for their gala premiere. Nervous and excited, and may halo ng lahat ng klaseng emotions. Honored and happy that Ann and I, shared this wonderful and memorable movie together. And this is one grand premiere dahil present din to show their support to the movie ang ilang politicians like Senator Ed Angara, pati na rin ilang representatives from the Spanish Embassy. I'm very excited, I'm very honored, and I'm very happy to see everyone here, not just di lang mga producers, kundi pati mga politicians, nandito sila. Ambassador is here pa. We're confident that we're hoping and we're actually confident that we're gonna have a good time watching this film. We're very proud of this film. Sa pagsasama nilang ito sa movie, many think that Ann and Echo would definitely make one handsome couple. Kaya naman non-stop ang paglilink sa kanila. But it seems both are just keeping their options open. Still to come, one drama flick, one animated feature, one terrifying trilogy, and a sexy naughty comedy. More behind-the-scenes look and more intrigas with the Cinema News Alert Weekend Edition MMFF 2008 special coverage. Si Daddy at si Ninong Ruben, meron bang sekreto yung dalawa na yun sa isa't isa? Yosi mo! Tara! Kung may kailangan kayo,
Alam ko na kung anong sasabihin mo. Tatawagan ko si Ruben. Sino ka ba? Ha? Ito, kilala mo? Inspired by the late Rudy Fernandez's story, the film Magkaibigan will surely touch many hearts this Christmas season. Matalik na magkaibigan mula pagkabata ang gagampan ng papel dito ni Christopher De Leon at Senator Jinggoy Estrada. Pagkakaibigang dadaan sa matinding pagsubok when one of them is suddenly diagnosed with pancreatic cancer. Ruben, may cancer ako. Ikaw lang maaasahan ko. Baka hindi ko makayanan mag-isa. Lalabanan mo yan. Hanggang saan nga ba ang tibay ng pagkakaibigan? Paano nga ba dapat tanggapin ang pamamaalam ng isang mahal sa buhay? Kasama sina Don Zulueta, Maricel Laksa at marami pang iba. Kakaibang kwento ng pagmamahalan ang siguradong tatatak sa puso ng lahat sa magkaibigan. Sa pagkakaugnay ng pelikulang ito kay The Boy, bago pa man kumalat ang intrigang ginagamit nila ang yumaong aktor, mabilis na ipinaliwanag ni Senator Jinggoy na buhay pa man si The Boy, na pagkasundoan na nilang gagawin ang pelikulang ito bilang tribute to their friendship. Well, of course, kasi bago ako ginawa itong pelikulang ito, nagpaalam ako buhay pa si Ruby, na kung pwede namin gawin yung story, parang parang story namin dalawa. So pumayag naman si Rudy, and nirelate din niya kay Lorna yun. Nasa hospital pa siya nun. Hindi siya ang kinausap ko, si Lorna ang kinausap ko. But I was inside the room nung binigyan ni Rudy ng signal. During their promo period, naging talk of town naman ang biglaang pagbubuntis ng isa sa mga leading ladies sa pelikula ni si Don Zulueta. Pero ayon kay Jinggoy, sa kabila ng maselang kondisyon, game na game pa rin daw si Don sa pag-promote ng movie nila. She's always ready and willing to promote the movie. Wag lang yung masyado siya mapagod, and siguro she will have to try to avoid places na masyado mausok, wala sigarilyo. Aminado naman daw si Don sa second pregnancy niyang ito, maagang dumating ang mga symptoms sa kanya kaya medyo delikado sa kanya ang mapagod. Ang hirap naman ngayon bumangon, ang hirap kumain, maski tubig, hindi na masarap ang tubig. I'm hoping. Ako basta positive na lang ako palagi. Lahat naman inuuhan ko kasi gusto ko talagang pumunta sa lahat ng mga TVG. Ang dami naming mga promo di ba? So, gusto ko yan lahat puntahan. Hanggat kaya lang talaga ng katawan. Sa ngayon daw ay excited silang lahat na mapanood ang pelikula at ma-share sa lahat ang kwento ng tunay na pagmamahalan ng magkaibigan. As part of the MMFF, siguradong isang pelikulang ito sa mga pipilahan ngayong Pasko sa mga sinehan. Animated film naman ang Dayo, which features some of the country's most well-known and respected stars. Panoorin natin. Bilisan mo na! Moving ka ba ngayon? Batang babae! Baby ko! Isa siyang Dayo? At ikaw, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Oo. Lubhang mapanganib ang lugar na ito para sa isang dayong katulad mo. For all the kids and kids at heart, here's one movie na talagang para sa inyo. Here's one movie na talaga namang proud to be Pinoy. From Cutting Edge Productions, here is Dayo. Join Buboy and his manananggal friend Anna para sa kanyang mga magical adventures in the whimsical world of Elementalia as he tries to search for his grandparents. At dito, ilang kakaibang characters from the Filipino folklore ang makikilala niya. Said to be the most expensive